Good day mga boss. Sa unang linggo ng pagiging head coach nitong si Jimmy Alapag, marami po ang na-excite. At ang unang move nga po bilang head coach ni Jimmy Alapag para sa NLEX Road Warriors ay kausapin muna ang management at ang mga coaching staff at syempre yung mga player. Tinitingnan ni Jimmy Alapag kung ano ang gagawin niya. At alam nyo ba, ngayon araw na ito ay dineklara ng NLEX Road Warriors na sa kanilang trade proposal na at nakapasa na nga po at nakabinbin na nga po sa commissioner's table ang pagkuha ni Jimmy Alapag at ng NLEX Road Warriors kay Ibanelli. Sa mga nakasubaybay po kay Ibanelli, alam nyo ba na etong si Ibanelli bago pa ito nagpa-drop noong 2024 sa EBA, lumipad ito ng Estados Unidos para mag-ensayo at humingi ng advice. Kanino nga ba? Kundi kay Jimmy Alapag. Si Jimmy Alapag ang gumaid nito habang nasa Estados Unidos ito ng isang buwan. At talagang ipinakita ni Jimmy at tinuruan itong si Ibanelli kung paano mai-improve niya ang kanyang mga kakayahan at arsenal para pagdating sa PBE ay ready na siya. Kaya naman, ngayon bilang head coach ng NLEX Road Warriors, ang una niyang ginawa ay kunin itong si Ibanelli na alam niya na nasa trading block na ito noong nakaraan conference pa. Dahil sa pagkuwang ito kay Ibanelli, ang magiging number 1 na point guard ngayon ng NLEX Road Warriors ay itong si Ibanelli. Bakit kanyo? Nakikita ni Jimmy Alapag na itong si Robert Bolick Jr. ay nahihirapan kung siya rin ang nagpo-point guard at siya rin ang umi-score. Ito ngayon yung mga adjustment na ginagawa ng nasabing coach na si Jimmy Alapag. Tinitingnan niya kung magiging katandem ito ni Robert Bolick at maglalaro ng 12 Robert, kung kakayanin ba ni Robert hanggang dulo at mas malaki ang tsansa na makakapagpahinga at hindi napapagod si Robert Bolick Jr. Ito yung pinag-iisipan at pinagtatrabahuan ngayon ng NLEX Road Warriors, kaya kinuha nila etong si Ibanelli. At ang ipapalit nga po kay Ibanelli papunta sa Phoenix Fuel Masters ay ang kanilang bench players na si Sydney Onwubere. Kung matatandaan po ninyo na itong si Sydney Onwubere, nakuha ito ng NLEX Road Warriors via free agent market. Dalawang conference na po ito sa NLEX. Sa pangalawang conference niya at nasa Commissioner's Cup ay hindi po ito nakitaan ng bilang minuto man lang na paglalaro, dahilan para ibigay at pakawalan na nga po ito ni Jimmy Alapag. Kasi nga nakikita ni Jimmy Alapag na hindi naman siya napapakinabangan, at kung mapapakinabangan man, gagawin via trade. Kaya hindi sayang na sayang at hindi lugi ang NLEX Road Warriors dito, kundi ang lugi dito ang Phoenix Fuel Masters, kasi pumayag lang po sila na si Sydney Onwubere ang magiging kapalit kay Ibanelli. Ang tanong, aaprobahan ba ito ng PBA Commissioner's Office or magdadagdag pa? Kung titingnan mo ngayon ang lineup ng NLEX Road Warriors ay napakarami po ng guard. Kaya titingnan natin kung paano mong gagamitin at anong sistema ang ipapatakbo ng NLEX dahil sa dami ng guard. Sino ang magiging point guard at sino ang magiging guard? Ito yung kaabang-abang, at iaaprobahan ba ito ng NLEX Road Warriors ang nasabing trade or ng Commissioner's Cup ang nasabing, rather ni Commissioner Willie Marshall ang nasabing trade
na mapupunta itong si Sydney Onovere sa Phoenix Fuel Masters? Komento na po sa baba ng video at pag-usapan po natin yan. Once again, this is Percival Monteron at your service. Don't forget to subscribe my sports channel at don't forget to click the notification bell button para maging updated palagi sa kwentuhan. At bago pa man natin tapusin ang ating kwentuhan, shoutout muna tayo sa ating mga solid na followers na lagi pong sumusuporta sa atin. Kay Kagawad Kat sa Kinudukusin ng Hagonoy, Bulacan, Anthony Lucky Alon at sa Lucky Alon family, Yornel Belches, Yonel Alicante, Criston Mariscal, Ronald Gato, Adrian Francisco, Ricky Lanza ng Ricky Rider TV ng Tansa Cavite at si Mr. Richard Pabila. Pakibisita na rin po ng Facebook fanpage ko na Hapres PH3, Pulgoso at Bostor para po sa mga karagdagan sports balita. Hanggang sa muling kwentuhan, maraming salamat po.